salita, kung paano kami, Panginoon, mapagpapala, Panginoon Lord, sa lalakaran naming mga salita mo na maging lampara ng aming mga buhay, Panginoon, at maging ilaw ka. Mauna ka, Panginoon, sa mga plano mo sa buhay namin. Hindi man namin nalalaman, Panginoon, ang bukas, Ama. Nagtitiwala naman kami na alam namin na nauuna ka sa aming bukas. Salamat po, O Diyos, na Ikaw ang aming Diyos na nakakaalam ng aming hinaharap, nakakaalam ng mangyayari sa aming buhay at nakakaalam ng aming istorya. Salamat, Panginoon, sa pagtitiwala mo sa bawat isa, Panginoon Lord, na binibigyan mo kami ng limitadong kakayahan dahil higit kang nakakaalam and you are able, Father, na makatulong sa amin. Kaya Lord, sa mga oras na to, salamat po sa wisdom, knowledge, and understanding na ipagkakaloob mo. Purihin at dakilain ka, Ama, sa pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan, so dumako po tayo sa mensahe ngayong oras na to. Trusting the process. Amen? So, magtiwala po tayo sa proseso ng Panginoon. Kanina lang po itong madaling araw. So, sabi dito, biblical meaning po, ano po ng word, ano po na, pakihanap na po yung verse ng Luke 19:11 hanggang 17. Biblical meaning po ng word na faithful. Pag sinabing faithful, alam ko na pinag-aralan na rin po natin to nila Pastor Eric. Amen? So pag sinabi pong faithful, ito po yung loyalty, reliable, and trustworthy. No? Ito, ine-emphasize nito yung ating devotion and commitment natin ng pagtitiwala sa Panginoon. Amen? So purihin ng Diyos, tayo po ay magbasahan na po sa Luke 19:11 hanggang 17. Ayan, sabi po dito sa Lucas 19 verse 11 to 27, tama po ba? 17 po, sister, 17. 17, ayan. Ayan, 17 to 20, 17 to 27, ano, tama ba? 11 to 17 po. Ayan, praise God. Ayan, thank you. Ayan, sabi po dito sa Lucas 19 verse 11 to 17. Habang ang mga tao ay nakikinig, nagpatuloy si Jesus sa pagsalita at isinasalaysay niya sa kanila ang isang talinghaga. Si Jesus ay malapit noon sa Jerusalem at inakala ng mga tao na darating na agad ang kaharian ng Diyos. Kaya't sinabi niya, may isang maharlikang pumunta sa malayong lupain upang siya'y gawing hari. At pagkatapos nito, siya ay babalik. Subalit bago siya umalis, tinawag niya ang 10 sa kanyang mga alipin at binigyan ang mga ito ng tig-iisang gintong salapi. Sinabi niya sa kanila, ipangalakal ninyo iyan hanggang sa aking pagbalik. Ngunit galit sa kanya ang kanyang mga nasasakupan, kaya't nagsugo sila ng kinatawan upang sabihin sa kinauukulan, ayaw naming maghari sa amin ang taong iyon. Gayunpaman ay ginawa rin siyang hari. Nang makabalik na siya at nagsimulang maghari, ipinatawag niya ang mga aliping binigyan ng gintong salapi upang malaman kung magkaano ang tinubo ng bawat isa. Lumapit sa kanya ang una at ganito ang sinabi, Panginoon, ang isang gintong salaping ibinigay ninyo ay tumubo ng 10. Magaling, sagot niya. Mabuting alipin dahil naging tapat ka sa kakaunting ipinagkatiwala sa iyo, pamamahalain kita ng 10 lungsod. Amen po. Amen. Praise the Lord. No po? So, dito po, makikita natin, ang faithfulness is not about instant result. No po? Ang pagiging loyal po, hindi agad-agad, no po, resulta agad yung makikita natin. Amen? Ang pagiging trustworthy at reliable. Pag sinabing reliable, no po, yung masasandalan, maaasahan. Amen? Hindi po ito basta-basta mararanasan natin. Hindi ito overnight, ganon, faithful ka na. 'Di ba? Hindi po ganon ang faithfulness. So first point po natin, faithfulness in the process prepare you for more. Na po? So, faithfulness in the process prepare you for more. Ang pagiging matapat daw po, ang pagiging trustworthy o maaasahan, na po, ay
ito po ay proseso na piniprepara para sa'yo sa mas higit pa. Amen? Ang example po natin dito si King David. Amen? Hindi na po ako magsasample ng mga buhay natin kasi wala pa naman tayong napulpil. Diba? Isample natin yung mga ginamit ng Panginoon sa Bible. Amen? Para wala po tayong kapintasan na makita. Amen? Si David po ay faithful in the process, prepare him for more. Amen? So makikita natin sa context ng Israel, na nireject siya as their king, 'di ba? Sa 1 Samuel 8:7 makikita natin doon. Amen. So sa leading ni Saul, anointing as the first king, si Saul po naging disobedient, 'di ba? Caused God to reject him as a king sa 1 Samuel 15:26. And God sent Samuel to Jesse's house, sinend niya si Samuel sa bahay ni Jesse para i-anoint yung bagong king. Amen? Instead of choosing the strongest, 'di ba? Instead po na i-choose niya yung malakas, 'di ba? Or most qualified human standard. God chose David. Pinili ng Panginoon si David. Yung pinaka bata. Yung pinaka, 'di ba? Pinaka-least, pinakahuli, 'di ba, sa lahat na nakikita nila na parang walang kakayahan. 'Di ba? Kaya nga tagapag-alaga lang siya ng tupa, mahina. Sino dito yung ang tingin mo sa sarili mo mahina, wala kang kakayahan, hindi mo alam ang gagawin, hindi ka pwede, hindi ka qualified? Pues, to let you know, ito yung pinili ng Diyos. Si David. Amen? What is anointing? Pinag-uusapan natin lagi anointing. Lord, give me more anointing. 'Di ba? I-anoint nyo po. Ito po ang ibig sabihin ng anointing, para maintindihan nyo po ng mas malalim. Ang anointing po ay biblical na sacred act or pouring oil sa someone's head. Amen? Pag sinabing biblical po, ang anointing, ito yung sa pamamagitan ng langis, pinupur yung langis sa ulo nila para ito ay legalism, na sila ay inanoint ng Panginoon. Diba? It was a sign that they were chosen by God for a special purpose. Kaya nga po, 'di ba? Iba ang chosen sa calling. Iba ang pinili. Iba ang lahat tayo tinawag, tama? Lahat tayo pinili ng Panginoon kasi wala namang kahit isa sa atin ang hindi gustong maligtas ng Diyos. Malinaw po 'yon, Pero hindi lahat tinawag. Kasi kahit lahat tinawag tayo, hindi lahat tumugon. Amen? So, ang sign po ng chosen, ito yung special purpose. Pinili ka talaga. And anointing, symbolize ito ng God's favor sa'yo. Empowerment and calling. May favor ka sa Panginoon, ine-empower ka ng Diyos, at may calling ka. Kaya nga, tingnan niyo po, sa 66 na laban, walang magpabagsak kay David. Bakit? May favor of God yun eh. Kaya nga, kapag ang isang tao ay anointed at pilit mong pinapabagsak, hindi mo mapabagsak, nasa kamay ng Diyos yun, kapatid. Amen? May calling yon, anointed yon. Hindi pwedeng pababayaan ng Panginoon yung anointed one niya. Kaya nga lahat ng gagalaw sa kanya, napapahamak eh. Now, pag sinabing anointing, you are chosen or set apart. Hinihiwalay ka. Kaya nga, tingnan nyo, kapag kayo pinili ng Panginoon, hindi nyo napapansin, nawawalan kayo ng mga kaibigan, tinatanggal ng Lord yung mga kaibigan mo na hindi naman para sa'yo, even mga pamilya mo na nakakapagpabigat sa'yo, na hindi mo nagagawa yung special purpose mo, tinatanggal din ng Diyos. Kasi anointing is set apart. Hindi ko sinasabing maging mag-isa kayo, hindi po ganon. Isasama ka lang at ibubukod ka ng Panginoon dahil may divine calling siya sa'yo. Amen? So let's talk empowerment. Pakibasa nga po, 1 Samuel 16, 7 hanggang 13. 1 Samuel 16, 7 hanggang 13. Di ko na po babasa yung English kasi magtatagal pa tayo. 1 Samuel 16, 7 and 13. Kung sino pong makakakita. Empowerment. Empowered. So ito po yung anointing is chosen, set apart, and empowered. Tatandaan nyo yan. Tingnan po natin sa 1 Samuel 16, 7 and 13. Nakita nyo na po, Ate Billie Jean? Ayan, 7 and 13. Ito po. Sabi po dito sa 1 Samuel 16,
verse 7 to 13. Ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakisigan sapagkat hindi siya ang pinili ko. Si Yahweh ay hindi tumitingin ng katulad ng pagtingin ng tao. Panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit sa puso tumitingin si Yahweh. Pagkaraan ni Eliab, tinawag ni Jesse si Abinadab at pinaraan din ito sa harapan ni Samuel. Ngunit sinabi ni Samuel, hindi rin siya ang pinili ni Yahweh. Tinawag ni Jesse si Sama, ngunit sinabi rin ni Samuel na hindi ito ang pinili ni Yahweh. Isa-isang tinawag ni Jesse ang 7 niyang anak, ngunit wala sa kanila ang pinili ni Yahweh. Kaya tinanong ni Samuel si Jesse, mayroon ka bang anak na wala rito? Mayroon pang isa, ang bunso na nagpapastol ng mga tupa, sagot ni Jesse. Sinabi ni Samuel, ipasundo mo siya. Ipasundo mo siya. Hindi natin sisimulan ang paghahandog hanggat hindi siya dumarating. At sinundo nga ang anak na ito ni Jesse. Siya ay makisig na binatilyo, malusog at maganda ang mga mata. At sinabi ni Yahweh kay Samuel, siya ang pinili ko. Buhusan mo siya ng langis. Kinuha ni Samuel ang sungay na sisidla ng langis at binuhusan niya si David ng langis sa harapan ng kanyang mga kapatid at nilukuban si David ng espiritu ni Yahweh. Mula noon, sumasa kanya na ang espiritu ni Yahweh. Pagkatapos, si Samuel ay bumalik naman sa Rama. Amen po. Amen. Praise the Lord. Salamat, ate. Can you imagine, no po, being David? Na-imagine nyo ba yung buhay nyo maging katulad ni David? No po? Na siya yung isang klase ng tao na minding your own business. No? Dahil sa pag-aalaga niya sa mga tupa. Wala siyang maraming kaibigan, kundi andun lang siya lagi sa pastulan. Diba? Tupa ang inaalagaan niya. Diba? Para kang pinarusahan ng sambahayan mo, 'di ba? Na ikaw lang yung talagang inilagay doon ng tatay mo, 'di ba, para sa mga gawain na 'yon. 'Di ba? Tapos yung tatay at nanay, yung mga kapatid mo, na po, sila yung mga tao na naka-standing sa dito sa presence. Na po, lahat sila nandun tapos ikaw wala. Nasa bahay silang lahat, 'di ba? Tapos ikaw wala. 'Di ba? Kasi nandun ka, busy ka na mag-alaga, 'di ba? Yung mga pinagkatiwala sa mga hype ng tatay mo, 'di ba? Ganun po kamasunurin si David. Amen. Na po, maaaring parang kapag tinitingnan mo parang ang weird, 'di ba? Unlike you. 'Di ba? Alam mo kung ano yung nangyayari sa buhay mo, 'di ba? Alam mo yung nangyayari sa iyo, 'di ba? Siya laging siyang nasa labas eh. 'Di ba? Kaya ito po nakita niyo to nung tinawag si Samuel, tinake niya yung oil at inanoint niya as a king of Israel. Pero, 'di ba? Inanoint niya si David as a king, pero may king pa ng Israel. Amen? Nakaupo pa po si Saul that time. Na po? Hindi niya alam kung ano yung darating para sa buhay niya, 'di ba? Ina-anoint niya na alam ni Samuel na meron pang nakaupong king, 'di ba? Pero 'di ba, kung mababasa niyo 'yung kwento, sabi nga ni Samuel sa Panginoon, papatayin ako ni Saul pag nalaman niya na nag-anoint ako ng king. Pero 'di ba, dahil ang Panginoon ang kasama ni Samuel, nasabi ng Panginoon sa kanya, "Huwag kang mag-alala, 'di ba? Akong bahala." 'Di ba? Parang ang nagsinungaling pa sila na sabi mag-aalay lang daw, pero ang totoo mag-a-anoint siya ng king, 'di ba? That time, 'di ba? Pero sinasabi natin, 'di ba, hindi nagsisinungaling ang Panginoon, pero 'yun yung tinuro sa kanya ng Panginoon. Amen. So what should I do now? 'Di ba? Parang ganun yung nasa ni David, 'di ba? 'Di ba? Pero alam niyo po, ito yung nakaka-amaze kay David eh. He didn't take the throne overnight. Hindi siya naging king ng buong magdamag. Tama? David was anointed as a king of Israel nung teenager siya, pero hindi pa siya naging king sa loob ng 30 years, mga kapatid. Ha? Kung di niyo po nababasa yung kwento. So, ang lesson dito, waiting. Kailangan mong maghintay. Inanoint na siya, hindi lang ng langis na yon, pati ng Panginoon, inanoint siya. Amen? Hindi po lahat ng binubuhusan ng langis, ha?
Kasi minsan kapag binubuhusan ng langis sa church, akala natin they are all anointed. Parang ano, pero 'di ba? There is a spiritual anointing na nagmumula sa Diyos. Na po, dito inanoint siya, no, inutos to ng Panginoon, and even God anoint David. Si God ang pumili kay David. Hindi lang basta pumunta doon si Samuel. Hindi lahat ng binubuhusan ng langis anointed. Na po, kahit pabuhusan ka ng isang drum na langis, kung hindi naman ang Diyos ang pumili sa'yo. Amen? Hindi po lahat ng binubuhusan ng langis anointed. Amen? Marami na pong, kaya nga marami na nagiging pastor ngayon, kahit di naman tinawag na pastor. Gusto lang maging pastor. Amen? Kaya nga hindi tumatagal sa position, kasi hindi naman talaga yun ang kapanawagan nila. You're not calling. 'Di ba? Maaring chosen ka lang, but you're not calling to the special purpose. Amen? Para i-empower ka ng Panginoon o i-set apart ka ng Panginoon. Alam niyo po ano, you have to understand. Kaya nga sabi ng Panginoon, we have different calling, 'di ba? We have different na kaloob, no? Hindi lahat pwedeng maging leader, kapatid. Hindi totoo yung sabi leader ka, 'di ba? Hindi lahat pwedeng maging leader. 'Di ba? Depende po kung pinili ka ng Panginoon na maging leader. Amen? Kasi kung lahat tayo magiging leader, sino na makikinig? 'Di ba? Sino na magiging disciple? Sino na ituturuan? Amen? Kaya napakahalaga po na alam natin kung saan tayo tinawag banda. Amen? So dito, makikita natin lesson na naghintay po si David. No, hindi siya agad umupo sa trono. Oh, ako na yung king. Oh, pinarangalan na siya maging king. Hindi eh. 'Di ba? Your most meaningful success, na po, won't come instantly. They will be shaped through season of preparation and refinement. No? Ang kahulugan po ng katagumpayan sa mundo, hindi to dumarating ng instant. Na po? Sinishape ka nito, hinuhubog ka nito sa bawat season na pinagdadaanan mo sa buhay mo para i-prepare ka, 'di ba? At salain ka. 'Di ba? Kaya nga dinadarang sa apoy refinement. Amen? So personally, being a parent, ito yung aking kasi ito yung pinagdadaanan ko, hindi ko naman pwedeng isample yung pinagdadaanan nyo, 'di ba? So becoming a parent, alam ko may mga parent din dito, mga nanay na rin kayo, 'di ba? No one come a great parent instantly. Walang nanganak ka nung from the beginning, nagkaanak ka, perfect na mom ka na, 'di ba? Mabuting tatay at nanay ka na, hindi. Hindi mo malalaman na mabuting nanay ka hanggat hindi ka nakakapagpalaki ng anak. Tama? Shh. Okay? Mommy, speak first, okay? Okay. So dito po no one become a great parent instantly. It takes a year para matuto tayo. Maraming takes a year ng sacrifices and ng growth para i-raise natin yung children natin, 'di ba? Ano po? 'Di ba yung ikaw, 'di ba yung asawa ni Ate Billie Jean, 'di ba? Ikaw nagbabantay sa mga anak mo ngayon, kuya. 'Di ba masasabi mo na ba na perfect papa ka ngayon? 'Di ba? Minsan nga nasisigawan pa natin mga anak natin, 'di ba? Minsan napapalo natin sila, 'di ba po? Hindi masama, basta tamang pagpalo, 'di ba? Sa puwet lang. Na po. 'Di ba minsan, 'di ba nasisigawan natin mga anak natin kasi yung temper natin. 'Di ba? We're not perfect mom. We're not perfect dad. 'Di ba? Nang ganun ka agad. Sino dito po yung nanganak yung asawa, perfect ka na agad? Walang ganun. Amen? The process of sleepless at night, na hindi ka natutulog, 'di ba? Yung patient mo, lalo na kapag ganitong baby po, yung wisdom na binibuilt sa'yo to prepare you, for the joy of seeing your child thrive. Na po. Na makita mo yung anak mo na lumalaki siya, na nagkakaroon siya ng mga improvement sa sarili niya, improvement sa buhay niya. Amen? Hindi porke napalaki natin sila ng 7 years old, enough na pala. Makikita mo na yung kanilang future o yung kanilang buhay o magiging mabait sila, hindi pala. 'Di ba? Kasi sa pinagdadaanan ng bawat isa, alam ko, hindi lang ako ang nakipagdaan ng ganito. 'Di ba? Napagdaanan din to ng magulang ko sa akin at alam ko na pagdadaanan ko din to. But salamat sa Diyos kasi kilala ko na siya. No po? Even sa earning degree ng mga masteral nyo or skill, 'di ba? Sa mga nag-aral, sa mga anak nyo na pinag-aral, no? Kung sila ay pinag-aral nyo ng doktor, it doesn't start with performing surgery on one day.
Di ba? Pag pinag-aral mo ba yung anak mo ng doktor, magwa-opera na ba siya agad in one day? Di ba? It takes years of studying. It takes year of training. It takes year of discipline. Amen? Nire-required yun sa atin. Amen? Kapag musician ba yung anak mo, it doesn't flawlessly in the first practice session. Diba? Kapag ba ikaw nasa worshiper, isang practice lang ba perfect na yung worship mo? Diba? You need to practice. It takes endless hour of repetition before mastery. Diba? Paulit-ulit. Diba? Kaya, for example ako, pinagdadaanan ko to, kapatid. Diba? Huwag ka mag-alala, pagdadaanan mo din yan. 'Di ba? Hindi natin pwedeng i-judge yung bawat nanay o bawat tatay na hindi ka siguro naging mabuting magulang kaya ganyan yung anak mo. Siguro hindi nakitang halimbawa sa'yo kaya ganyan yung anak mo. No. I need to go to process. And you too. Believe me or not, pagdadaanan mo to. Maaring maliit pa yung anak mo ngayon. Pero you should know better. You should know better. Kailangan mo i-prepare yung sarili mo, kaya pinag-uusapan natin to. Amen? Sa physical fitness and training, sino dito yung mga nagpapalaki ng abs, di ba? Nagpapalaki ng katawan, nag-exercise. You don't get fit after one workout. Hindi lahat, pag workout mo, para kasi papay na kumain ng lata, tapos lumaki na lahat ng muscle. Walang ganon. Amen? You must commit consistency. May disiplina rin sa pagkain, di ba? Gradual process being seeing result. Diba? Kailangan magpapatuloy ka. Hindi pwedeng kahapon nag-gym ka, tapos ngayon hindi, tapos next week na ulit. Hindi ganon. Kailangan consistent. Amen? Sa Olympic, sa athletes ng Olympic, diba? You don't just show up. Hindi ka lang basta lalabas ka dun sa Olympic, tapos maglalaro ka na agad. Hindi. May mga training yan for years before you step into the podium. Diba? Ang daming pagsasanay bago ka matuto. Bago ka ilaban. Actually, marami ka pang makakalaban na competition bago piliin na ikaw yung champion. Na ilalagay sa regional. Na ilalagay sa nation. Diba? Sa international. Amen? Kaya nga, desiring a thriving relationship, kung ikaw naman ay single, diba? Nasa waiting room ka, it's a training ground. Diba? Kung ikaw ay single at wala ka pang asawa, nasa training ground ka. Maraming mga people ang nagdi-desire na maging godly. No? Makapulfill ng relationship. But they are preparing for one. Diba? Hindi lahat ng tao pwede mo maging karelasyon. Kapag ikaw ay single, isa lang ang pipiliin mo. Diba? Isa lang ang pipiliin mo. If you want a partner, diba? Who is spiritual strong, emotionally healthy, and purpose-driven, bago mo piliin yung mga tao na yun, tanungin mo muna yung sarili mo. Are you becoming the kind of person? Ikaw ba ganun kang klaseng tao? Kasi naghahanap ka ng perfection sa tao, naghahanap ka ng mayaman pa minsan, naghahanap ka ng kaya kang buhayin, di ba? Ikaw ba meron ka na? Sometimes we demand, di ba? Gusto mo ng ganito, ikaw ba meron ka? Kasi yung tao na yun, yung taong hinahanap mo na perfect match mo, gusto rin niya. 'Di ba? May achievement yung makaka-partner niya. 'Di ba? Baka naghahanap ka ng mayaman na may Ferrari, ikaw ba may Ferrari? 'Di ba? 'Di ba? Minsan masyado tayong demanding. Naghahanap ka ng magandang ugali, ikaw ba magandang ugali? Naghahanap ka ng godly fearer na tao, ikaw ba may godly fearer ka? Amen? Na po, become one person. Become the kind of person first. What you believe about your future is revealed in how you handle your present. Be faithful today and allow God to prepare you for what next. Na po? Kung anong pinapaniwalaan mo na magiging future mo sa hinaharap, makikita yon kung paano mo i-handle yung buhay mo ngayon, hindi bukas. Amen? Yung buhay mo ngayon, maging faithful ka ngayon. Amen? At i-allow mo yung Diyos na i-prepare niya yung para sa susunod mo. Kasi hindi ka pwedeng mag-expect na gusto mo maging faithful yung tao sa harap mo, pero ikaw hindi ka faithful. Amen? Na po, iisa lang ang faithful. Ang Diyos ang faithful sa atin, na kahit di tayo faithful, He is faithful.
Tapat siya kahit di tayo tapat. When David was anointed as a king, he was chosen, na po, but not yet positioned. Yes, chosen siya, pero hindi pa siya pinosisyon. Amen? He had the promise, di ba? Meron siyang mga pangako, but not promotion. Amen? Hindi pa pinromote. Amen? He had anointing, amen, but not the authority. Amen? Naiintindihan niyo po? Na po? We should talk about the intersection of anointing and authority. Kapag sinabing anointing without authority, chaos yun. Di ba? Pag sinabi, magulo yun, you know? Hindi, mahirap yun. Di ba? Kasi eager ka to maging leader ng role, di ba? As a leader, di ba? Naka-ready, sabi niya dito, if you're eagerly to step into a leadership role before you are ready, it can cause you confusion and frustration. Di ba? Gusto mong maging leader pero hindi ka pa naman ready. Di ba? Gusto mong mag-handle ng disciple pero hindi ka pa naman handa. Amen? Yes, maaaring anointed ka pero wala ka pang authority. Di ba? Hindi pa panahon. Hindi pa timing. Amen? God want to process you. God want to prepare you. Amen? Kaya nga, mahalaga kasi bakit? Magko-confuse ka. Mako-confuse ka, Lord, inanoint ko ba talaga ako? Bakit, di ba, puro distraction? Bakit frustration ang nararanasan ko? Amen? Kaya, yun rin yung reason ng Lord, kaya hindi muna niya nilagay si David. Diba? Meron kang authority, pero without anointing, disaster din yun. Diba? If you force yourself into the position with God's blessing, you struggle to sustain what wasn't meant for you. Diba? Pag pinorse mo yung sarili mo into the position, diba? With God's blessing, may authority ka, pero magiging struggle ka kasi hindi yun yung nilaan para sa'yo. Na pinoforce mo yung sarili mo sa posisyon na hindi ka naman doon nakalagay. Yes, may authority, pero hindi ka anointed doon. Diba? Magkaiba din yun. You have to understand. Kaya nga sa pagpasok sa spiritual, hindi ka lang basta pupunta doon. Diba? Hindi dahil halimbawa, magaling ka magluto. Di ba po, katulad, halimbawa, Nanay Andrea, magaling siya magluto. Hindi siya agad pumasok sa preparation ng wedding preparation agad na malaking meal, di ba? Na malaking orders. Hindi. Pinrepare muna sila sa maliliit na orders. Amen? Ano po? Faithfulness is not about forcing your way into the future. Di ba? Ang loyalty, ang trustworthy and reliable na maaasahan ka, hindi ito na pinoforce into future. No, hinahanda ka ng Panginoon muna. It's about being fully present in the process. Yung ngayon, di ba? Tinitingnan ng Lord kung ano ka ngayon. Di ba? Faithfulness is a process, prepares you for more. Di ba? Katulad ni David. Di ba? Pine-prepare ka ng Diyos kapag ikaw ay calling, di ba? Kapag anointed ka, hindi ka lang pine-prepare sa maliit na bagay. Sa mas higit. Kaya nga marami kang pagsubok na pagdadaanan. Kaya kayo nagtatanong, bakit Panginoon pagkatapos ng isang pagsubok, ayan na naman, hindi natatapos. Pwede ba mag-calendar plan naman tayo, Lord? Diba? Kasi hindi pa ako tapos dito, ito na naman. Kasi God is preparing you. God is positioning you. Kasi God want to promote you. Diba na hindi mo alam? Hindi dahil pinupwersa ka niya. Kasi nakikita ng Lord kung ano yung ability na dineposit niya sa'yo. God depositing something inside you na hindi mo alam at di mo pa na-discover. Kaya God want to discover. Ma-discover mo yung mga ability na yun. Pero sometimes you need to go far away. Diba? Sometimes you need to set apart. Kaya nga anointing anointed ka. Kahit pa ilayo ka ng Panginoon sa mga bagay na sinasandalan mo, kapag ang Diyos ang pumili sa'yo at tumawag sa'yo, dadalhin ka niya doon. Diba? At gusto ng Panginoon na siya ang pagkatiwalaan mo. Katulad ng ginawa niya kay David, kay Tatay Abraham, kay Moises. Diba? Nagte-take risk sila. But God is with them. Nandun yung presensya ng Panginoon. Pabasa nga po sa 1 Samuel 17:34 hanggang 37. 1 Samuel 17:34 hanggang 37. Paano po pinrepare si David sa proseso, amen, ng Panginoon sa kanya to prepare for more.
First Samuel 17 po, 34 to 37. Ayan, 34 to 37. First Samuel, chapter 17, verse 37 to 34 po to 37. 40. Ay idinugtong pa ni David, iniligtas ako ni Yahweh mula sa mga mababangis na leon at mga oso. Ililigtas niya ako sa kamay ng Filisteyong iyon. Kaya't sinabi ni Saul, kung gayon, labanan mo siya at samahan ka nawa ni Yahweh. At ipinasuot niya kay David ang kanyang kasuotang pandigma, ang helmet at ang tansong pambalot sa katawan. Nang maisakbat na ni David ang tabak ni Saul at sinubukang lumakad, hindi siya halos nakahakbang sapagkat hindi siya sanay sa ganoong kasuotan. Kaya sinabi niya kay Saul, hindi ko na po gagamitin ang mga ito, at hinubad niya ang nasabing kasuotang pandigma. Pagkatapos, dinampot niya ang kanyang tungkod, namulot siya ng 5 makikinis na bato sa sapa. Inilagay sa kanyang supot na pampastol at lumakad upang harapin si Gulayat. Si Gulayat naman ay lumakad ding papalapit kay David. Sa hulihan ng tagadala ng kanyang pananggap, na makita niyang si David ay isa lamang kabataang may maamong hitsura, nilait niya ito at takot niyang tinanong, anong akala mo sa akin? Aso ba ang lalabanan mo at may dala ka pang patpat? At si David ay sinumpa ng Filisteo sa pangalan ng kanyang Diyos. Sinabi pa niya, halika nga rito at nang may pakain ko ang bangkay mo sa mga ibon at mga hayop. Amen po. Amen. So praise God. Ano po? Hanggang anong verse niyo po binasa? 37? O, 37 to 44 ba? Hindi po. 34 to 37. Praise God, ayun ba yan? Hallelujah. Sige, ulitin natin. 34 to 37. Magpapas na pala ako, Sis Beb. Apo, 34 to 37 po. Yan, 34 to 37. Ngunit sinabi ni David kay Saul, ako po ang nag-aalaga sa kawan ng aking ama. Kapag isa sa mga tupang inalagaan ko ay tinatangay ng leon o oso, hinahabol ko po ito at tinaagaw ang tupa. Kapag hinarap ako ng leon o ng oso, hinahawakan ko ito sa panga at pinapatay. Nakapatay na po ako ng mga leon at mga oso. Isasama ko po sa mga ito ang Filistiyong iyon sapagkat nilalait niya'y ang hukbo ng Diyos na buhay. Idinugtong pa ni David, iniligtas ako ni Yahweh mula sa mga mababangis na leon at mga oso. Ililigtas din niya ako sa kamay ng Filistiyong iyon. Amen po. Amen. So sabi the Lord who rescue me, sabi niya doon, no po? Oops. Wala ako. Wait po. Amen. Sabi niya doon, the Lord who rescue me from the paw of the lion, the paw of the bear will rescue me from the hand of the Philistine. Saul said to David, go, and the Lord be with you. Amen. So dito po David was anointed. Pamute po ate. David was anointed, 'di ba po, to be a king, but it was his faithfulness to us. Current responsibility that refer him for more. No po? Yung faithfulness ni David ang naging consistent no po sa kanya para ilagay siya ng Panginoon sa more. Sa more po na posisyon. Amen? So before he led you to a nation, no po, bago tayo isugo ng Panginoon sa nation, he led us, no, katulad ni David sa sheep muna. Amen? Sa mga disciple muna. Diba po, before he fight Goliath, he fight the lion and bears first. Diba, sa maliliit na bagay, sa hayop muna siya at sa bear, no? Yung bear, una lion, diba po? Akala nyo si Samson lang ang pumatay ng lion? Siya po rin lion, hindi lang lion, bear pa. Diba? Diba? Sinong malakas? Amen? So, before he sat in the palace, bago siya umupo sa palasyo, umupo muna siya sa obscurity. Na po, pag sinabing obscurity, yung hindi mo alam kung saan ka.
Na po, yung karimlan, alam niyo yung karimlan, yung sa kagubatan muna, 'di ba? Bago siya umupo sa palas. Amen. So God developed the unseen. Na po, ang Diyos po, dinedevelop niya tayo sa mga bagay na hindi natin nakikita sa sarili natin. Amen, at sa ibang tao. God develop you in the unseen place before He position you in the spotlight. Amen. Pinuposition ka ng Diyos, amen, sa hindi ka muna nakikita bago kanya gawing spotlight para makita yung kalwalhatian ng Diyos at glory sa'yo. Amen? David didn't have to chase the throne. Hindi niya sinundan yung trono. Diba? God brought him to it at the right time. Kapag calling ka, kapatid, hindi mo kailangan maging uhaw sa posisyon na yun. Na po? Ang lahat ng tinawag ng Diyos, siya ang tumawag at siya ang naglagay. That is the difference between anointed one. Ang mga propeta po, hindi sila ang tumawag sa Diyos. Sila ang tinawag ng Diyos. For example, si Moises po. Si Moises, hindi naman yan lumaki. 'Di ba? Bilang na may fear sa God, lumaki siya sa ibang Diyos, 'di ba? Ang Diyos ng Egyptian, ano ang Diyos ng Egyptian? 'Di ba po, alam niyo yung mga statue ng mga parang Egypt, yun ang Egyptian, yun yung Diyos nila. Bakit hindi yung kapatid na lang niya na si Aaron ang tinawag? 'Di ba? Na bata pa lang may takot na sa Panginoon. Kaya nga naging high priest si Aaron. 'Di ba? Si Moises ba ang tumawag sa Diyos? Hindi. Nasa bundok siya nung tinawag siya ng Panginoon. Moises is a shepherd too, kung hindi niyo po alam. Tagapagpastol din siya ng tupa ni Jairo, no, nung kanyang biyanan. Kasi lumayo siya sa Egyptian nung nalaman niya na ampon siya, 'di ba? No po. Ang Diyos ang tumawag sa kanya. Kaya kapatid, kung eager na eager kang maging leader o maging maumpo sa trono, no po, kapag hindi Diyos ang tumawag sa iyo, mahirapan kang pumunta sa posisyon. Amen? O kaya sa business, kapag eager na eager ka at hindi naman yan ang calling sa'yo, mahirapan ka. Si David, hindi niya rin sinundan yung trono. Siya ang tinawag ng Diyos. Nagpapastol lang naman siya. Diba? Kaya iba ang calling sa chosen. Tandaan niyo po. Iba ang calling sa chosen. Amen? Even si Joseph, mga kapatid. Diba? Na naghinip lang naman siya. Diba? Pero siya ang tinawag ng Panginoon. Nakita niyo po, no? Kapag calling ka, 'di ba? Anointed ka. Kapag calling ka, ine-empower ka. Kapag calling ka, may favor ka. Kapag calling ka, sineset apart ka. Biruin mo, papatayin, tinapon sa balon, kinulong, 'di ba? Pinagbintangan, 'di ba? Mabuti ba? 'Di ba? Nangyari ba 'yun sa kanila dahil masama silang tao? Hindi. Nangyari 'yun sa kanila dahil faithful sila. Pero hindi ibig sabihin may masamang nangyari sa'yo. Hindi ibig sabihin, unfaithful ka. Sometimes, nangyayari to sa'yo kasi faithful ka. Kaya sinusubok ka ng Diyos. Nilalagay ka sa preparation. God's want to develop you sa mga bagay na hindi mo pa nakita. Amen? Kaya napakahalaga po, Number 2, trusting the process require faith, a patient. Sabi po sa Habakkuk 2:3, for the revelation await an appointed time. It speak of the end and will not prove false. Amen? Pabasa nga po, Habakkuk 2:3. Sabi niya, though it the linger, wait for it, it will certainly comes and it will not delay. Habakkuk 2:3 po. Ayan, chapter 2, verse 3. Isulat mo ito sapagkat hindi pa panahon upang ito ay maganap. Ngunit mabilis na lilipas ang panahon at mangyari ang ipinakita ko sa iyo. Bagamat parang mabagal ito, hintayin mo. Tiyak na mangyayari at hindi maantala ito. Amen. So, what is the appointed time means? Pag sinabing appointed time sa Hebrew, ito po'y tinatawag na moed. Ang root word ng moed is yaad. Po? Fixed time. Ibig sabihin, fixed time, designated moment, divine appointment. Amen? Designated sometimes beforehand. Position mo na yon, pero hinahanda ka ng Diyos, 'di ba, sa perfect timing. So, it's refer to God perfect timing.
Perfect time ni Lord, hindi perfect time mo. It's not about human schedule, but about divine orchestration. Amen? Ang Diyos po ang nag-orchestrate nun. Even if it seems slow, kahit na makita mo na napakabagal or uncertain, no? Parang wala kang nakikita, nakasiguraduhan, God's timing is exact and unstoppable. Pag time na, no, hindi mo na kayang pigilan kahit isang minuto, ilalagay ka ng Panginoon doon. Diba? Ipuposition ka ng Panginoon doon. Dahil doon kanya piniprepare. Doon yung divine calling mo. Makikita natin dito yung faith and patience. But, in order for the experience, it's require faith and patience. Na po? Ang beautiful harmony between faith and patience, yung faith po, it keeps you moving. Amen? Ang patient, it keeps you steady. Di ba? Pag faithful ka, na po, ito yung magbibigay sa'yo ng dahilan para mag-move on, move on, move on. Mag-move forward ka. Kapag patient ka naman, ito yung magbibigay sa'yo na kailangan manatili ka. Now, faith is different between patient. Amen? Ang paghihintay. Di ba? Patiently na naghihintay ka, ito yung magbibigay sa'yo ng steady. Yung still. Di ba? Be still. Di ba? Yun yung patient. Amen? So, many people have faith for the promises but lack of patience for the process. Maraming faithful, yes. Di ba? May faith ka sa Lord kasi may mga nakita kang paraan. Pero hanggang kailan ka maghihintay sa proseso? Amen? Napakahalaga nun. So, faithful and patient katulad ni Joseph. Diba? God gave Joseph the leadership dream. Diba? Binigyan siya ng dream ng Panginoon. He experienced rejection, katulad ng sabi ko, oppression and accusation. Diba? I wonder what his mind, no? Ako iniisip ko po kung ano yung nasa mind niya, nasa heart niya, nasa soul niya, diba? Na nagre-wrestling with nung panahon na nandun si Joseph. Na po? Joseph was living what Paul wrote about the New Testament sa 2 Corinthians po, 4:8 hanggang 9. Ang sabi niya doon, pakihanap po sa Tagalog, 2 Corinthians 4:8 hanggang 9, we are pressed on every side by trouble, but we are not crushed. We are perplexed, but not driven to despair. We are hunted down, but never abandoned by God. We get knocked down, but we are not destroyed. Amen? 2 Corinthians po, 4:8 hanggang 9. Yan, sabi po dito sa 2 Corinto, chapter 4, verse 8 to 9. Kabi-kabilaan ang pagpapahirap sa amin, ngunit hindi kami nalulupig. Kung minsay nababagabag, ngunit hindi kami nawawala ng pag-asa. Inuusig kami, ngunit hindi pinabayaan. Napapatumba kami, ngunit hindi lubusang nilulugmok. Amen po. Amen. So, through faith, na po, it's all because of faith and patience. Amen? Puhunan po natin yung faith and patience na bunga ng banal na spirito. Promises in 2 Corinthians po, dun sa binasa ni ate, no? Life bring you pressure. No, sino hindi na-pressure dito sa buhay? But sabi dito, but the pressure won't destroy you. 'Di ba? Yung pressure na yun, hindi ka i-destroy. Maaari na pa-pressure ka sa lahat ng sitwasyon mo, pero hindi ka i-destroy nito kung meron kang faith and patience. Might have moment na nakukonfuse ka, but you are not without hope. 'Di ba? Andun pa rin yung pag-asa mo na alam mo na may mababago sa sitwasyon, na hindi to mananatili. Amen? Even during persecution, God is still on your side. 'Di ba? Nandun yung Diyos kasama mo. Kahit na pinapersecute ka ng mga tao, alam mong ang Diyos ay kakampi mo. Experience might try to strike you down. Diba? Yung mga na-experience mo, pwedeng i-knockdown ka nito eh. But you remain undefeated in Christ. Nananatili ka na hindi talunan dahil kay Kristo. Amen? So God wasn't delaying Joseph. He was developing him. Dinedevelop siya ng Diyos. Amen? Ganon din sa atin. Ganon din sa mga anak natin. Ganon din sa mga mahal natin sa buhay. God, hindi sila dinedelay ng Diyos. Dinedevelop sila ng Panginoon. God is not delaying you. He's developing you. Tandaan niyo po yon. Ako at ikaw, dinedevelop ka, hindi ka dinedelay ng Diyos. Keep your heart filled with faith and your mind is steady with patience. Amen? At the appointed time, it shall come to pass. Lilipas po. Amen? Ang third point natin, the waiting is not wasted.
Amen? Waiting versus wasting. Magkaiba rin po yun, katulad ng faith at patient. Pag sinabing waiting versus wasting, di ba po, there's difference between waiting, ito po yung sinasabi na passively, and prepare you for actively, no? Passive, no? Nagiging aggressive ka at pine-prepare ka niya ng mas active kaysa before. Waiting passively, ito yung sinasabing sitting back and expecting something to happen without taking any step toward. Hindi katulad ng may ginagawa ka muna bago ka tumawag sa Diyos. Hindi. May plano ang Panginoon na nakasit back ka lang, na nag-aantay ka. 'Di ba? At ang Diyos ang magpapakita sa iyo kung paano niya yun gagawin. Andun yung hope mo sa opportunity but you never prepare for it. 'Di ba? Kasi ang Diyos ang nag-prepare nun sa iyo. Hindi mo yun pin-repair. Dinala ka ng Panginoon sa sitwasyon na yon para ipakita sa iyo that there's more, Andrea. There's more, Ate Billie Jean. There's more, Kuya James. Hindi ka hanggang dyan lang. Amen? Andun yung hope. Amen? Pag sinabing preparing actively, it taking practices to step forward and trusting God's timing. 'Di ba? Kailangan mag-move forward ka, hindi ka lang nagpaplano, Kuya Lindon. Kailangan nag-active ka ng move forward and doing the work before opportunity. That is the preparing actively. No po? Hindi naghihintay lang. Amen? Kasi itong waiting passively na tinatawag, 'di ba? Ito yung mga bagay na hinihintay mo na nakalaan na 'yon para sa iyo. Favor of God na 'yon. Hindi mo 'yon hiniling, hindi mo 'yon hinanap, kusang darating lang sa iyo. Amen? That is the calling. 'Di ba? Hindi ka lang tinawag. Hindi ka lang tinawag. Pinili ka pa niya doon. Amen? At pinrepair ka niya doon. At kaya ka active doon. 'Di ba? Active ka, may hope ka doon kasi alam mo na ito, 'di ba? Sa puso mo, inside you, pinrepair to ng Diyos para sa iyo. Example po si Noah. 'Di ba? Hindi niya inantay yung ulan. Hindi niya inantay na umulan muna bago siya gumawa ng barko. 'Di ba? Sinimulan niya na po yung barko. Alam niyo kung gaano katagal? 120 years, mga kapatid. Amen? Bago niya makita yung single drop na tumutulo ng 40 days. 'Di ba? Na sinabi ng Panginoon. Hindi yung kung kailan darating na yung pagsubok, saka ka lang tatayo. You have to prepare. 'Di ba? Hindi yung kailan darating na yung season ng bagyo, saka ka palang gagawa ng barko. Hindi ganun yung ginawa ni Tatay Noah. Amen? Genesis 6:9 po. Sabi niya dito, Noah was a righteous man, blameless among people of his timing, and he walked faithfully with God. Hindi totoo na lasinggero si Tatay Noah, na katulad ng narinig natin. Na po? No, narinig ko kasi si Pastor Art, sinabi niya lasinggero daw si Noah. He is not lasinggero. Amen? Ang sabi niya dito, Noah was a righteous man. Amen? Genesis 6:9 po, pakibasa nga po. Yan, sabi po dito sa Genesis 6, verse 9, hallelujah. Sabi po dito, ito ang kasaysayan ni Noe. Matuwid at mabuting tao si Noe noong kanyang kapanahunan. Namuhay siya ayon sa kalooban ng Diyos. Amen po. Amen. Huwag kang aalis dyan, ate, ha. Babasahin mo pa po yung 13 hanggang 22. So, dito makikita nyo po, God tells reveal His plan. Na po, nakaplano lahat to. Paano niya po ni-reveal kay Noah? At nakita nyo doon, he is a righteous man, matuwid na tao. Walang lasinggero, walang ganon. No po, pag nagbabasa tayo at nakakarinig tayo ng mga salita, kilatisin din po nating mga salita. Huwag tayong tanggap ng tanggap. Sasalain po natin. Amen? Kaya sabi niya po, anong sabi niya? Paano po ni-reveal ng Diyos yung plano niya kay Noah? Genesis 6 po, 13 hanggang 22. Yung mga instruction, specific instruction. God gave Noah a specific instruction po. Specific kasi God called him. Diba? Hindi siya ang tumawag sa Diyos. Ang Diyos po ang tumawag sa kanya. Amen? Pwede naman yung ibang tao, pwede na may anak niya. Hindi po ba si Noah ang tinawag ng Diyos? Diba? Hindi yung asawa niya. Yung si Noah po, na righteous. Amen? Pakibasa nga po yung specific instruction ng Diyos. Ayan, ang sabi dito, sinabi ng Diyos kay Noe, napagpasyahan ko na ang lipuli ng lahat ng tao sa daigdig. Umabot na sa sukdulan ng kanilang kasamaan. Gugunawin ko sila kasama ng daigdig. Kaya gumawa ka ng isang malaking barko na yari sa kahoy na sipres. Lagyan mo ito ng mga silid at tahiran mo ng alkitran ang loob at labas nito.
Ang barkong gagawin mo ay 135 metro ang haba, 22 metro ang luwang, at 13.5 metro ang taas. Bubungan mo ito at lagyan ng kalahating metrong pagitan mula sa bubong hanggang sa tagiliran. Gawin mong 3 palapag ang barko at lagyan mo ng pintuan sa tagiliran. Palulubugin ko sa tubig ang buong daigdig at malipol ang lahat ng may buhay sa balat ng lupa. Ngunit ako'y gagawa ng kasunduan natin. Isama mo ang iyong asawa at mga anak na lalaki, pati ang mga asawa nila, at pumasok kayo sa barko. Magsakay ka ng isang lalaki at isang babae na bawat uri ng hayop at ibon upang magpatuloy ang lahi nila. Magsakay ka rin ng tig-isang pares sa bawat uri ng ibon at hayop at mga gumagapang sa lupa upang magpatuloy rin ang lahi ng mga ito. Maglaan ka ng lahat ng uri ng pagkain para sa inyo at sa kanila. At ginawa nga ni Noe ang lahat ng iniutos sa kanya ng Diyos. Amen po. Amen. So nakita po natin, no? Nakita natin yung instruction doon ng Panginoon. Detalyado, 'di ba? Pati mga sukat, 'di ba? God told Noah why he had to build it. Sinabi din 'yon sa Genesis 6:17 dahil bibigyan niya ng baha, 'di ba? The earth had become corrupt and violent, so God was going to send flood to cleanse it. 'Di ba? Ang prophetic po ng tubig ay cleansing. Amen. God established a covenant with Noah sa Genesis 6:18, katulad ng binasa ni ate. This is the first time sa scripture na ang Diyos po ay nagsalita sa kanyang covenant and promises to save Noah and his family. Na po, hindi totoo yung mga movie na pinapanood ninyo na maraming naligtas na tao, hindi, 8 lang po sila. Na po, sa mga hindi nagbabasa, 8 lang po silang naligtas. Kaya ang prophetic ng 8 is new beginning. No? Winasak ng mundo sa pamamagitan ng tubig. Buong mundo po hindi ko sinasabi na part lang ng part ni Noah. Buong mundo ang winasak ng Panginoon. Amen? Kaya nga ang pangako ng Diyos, sa pagsunod ni Noah na yon, nagbigay ng covenant ang Panginoon na hindi niya nawawasakin ang mundong ito sa pamamagitan ng tubig. Kaya ito po, mawawasak ang mundo hindi sa pamamagitan ng baha. Tandaan nyo yan. Hindi na po sa pamamagitan ng tubig. Kaya nga tuwing nakikita nyo ang bahaghari, di ba? Hindi yun gold. Walang gold doon. Kapag nakikita nyo ang bahaghari, yun ay pangako ng Diyos kay Noah. Sa tuwing makikita nyo yun ay pag-asa na hindi na mawawasak. Yun ang pangako ng Diyos kay Noah. Na tuwing makikita mo ang baghari, ito yung pangako at covenant niya na hindi na mawawasak ang mundo sa pamamagitan ng tubig. Na po, naghintay po ng taon si Noah na po para mag-prepare sa pamamagitan ng pananampalataya niya. Hindi lang pananampalataya, may patience siya, kapatid. Sinong gagawa dito ng barko? Napakalaki po noon. 120 years na ginawa. Na po, hindi yun immediately. Diba? Hindi agad-agad nagawa yung barko na yon. Amen? You have to wait. Noah, waiting, pero hindi to naging wasting. Diba? Noah work. Nagtrabaho po si Noah, kaya kayo, ikaw at ako, diba? Gusto natin, marireceive na lang natin yung blessing, hindi po, pinagtatrabahuhan po yun. Amen? Ang kaligtasan po, na po, napakapalad natin. Napakapalad natin because we live by grace. Pero we need to work. Na po, na maging bunga nun, inside and out, na lumalabas ang kabutihan sa atin. Na po, gaano katagal mag-cut down ng trees? I-shape mo yung mga wood, i-construction mo, wala pa po noon katulad ng mga gamit natin ngayon na mga machine para ma-prepare yon in every single day po. Na nasa ground yung malalaki na yon. Gaano kalaki yon? Nakita nyo po yung sukat? Diba? Ngayon nga, hahayo ka lang May sasakyan pa po. Tinatamad pa tayo. Ito po, ginawa to repair, pero hindi na waste lahat ng pagod. Diba? Noah was actively preparing. His family was saved because of Noah. Because of Noah. Kaya ikaw pwedeng masave din yung pamilya mo because of you. Kung hindi naniniwala yung asawa mo ngayon, maybe because of you, pag nakakita siya ng mga bagay na kailangan pang mangyari katulad ng mga pinili ng Diyos. Kasi minsan ang tao maniniwala lang sila, to see is to believe. But I tell you kapatid, naririnig mo to ngayon. Kung yung asawa mo ang nag-aya sa'yo sa pananampalataya, maniwala ka. Amen? Ang daming nangyari ngayon sa Las Vegas.
Sa Las Vegas, no. Sa ano po, tama po ba? Yung nasunog, di ba? Sinong nakapagpahinto nun? Ang tagal. Halos 40 days na nasusunog yung bansa nila, mga kapatid. Di ba? Hindi yun sa pamamagitan ng tubig. Sa apoy po sila tinupok ng Diyos. Amen? Kapatid, huwag mong sabihin na hindi kayang gawin ngayon ng Diyos yung kaya niyang gawin noon. Pero kapatid, kung tayo nananampalataya sa Diyos, it won't be waste kahit gaano pa katagal yung second coming ni Jesus. It is proven. Diba? You might be discouraged dahil sa paghihintay, but you built wasting. Diba? Hindi ka nagbibuild ng wasted. Katulad nung nagtayo ka ng bahay mo. Diba? Nung nagtayo ka, parang hindi mo kayang itayo, pero ngayon may tirahan ka na. Pinalipat mo pa yung mga pamilya mo. Amen? Diba? Yung mga kapanawagan at mga text ninyo na malayo kayong mag-asawa, pag bumalik ka ng Pilipinas, it's not wasted, di ba? Kaysa naman lumayo ka, di ba? Lumayo ka sa bansa mo, tapos sisirain yung mag-asawa, yung relasyon ninyo, para saan? Para maghanap ka ulit ng bagong asawa? Para maghanap ka ulit ng bagong nanay at tatay ng anak mo? Don't waste! Don't waste time. Because God wants you to have faith and wait for the perfect timing sa'yo ng Panginoon. Amen? Na ang kayamanan, kapatid, hindi lang sa langit. Dito sa lupa, pwede mong maranasan yung magaan na buhay. Why won't you do both? Kung kaya mo naman maging mayaman, di ba? Kung kaya mong maging magaan ang buhay, bakit di mo gawin ng may faithfulness at patient ka? Amen? Kapag naghintay ka ba sa asawa mo na nag-abroad, sayang ba? Na pag umuwi siya, buo ulit yung pamilya nyo, magpapakasal kayo, yung binuunin nyo, di ba? Ang sarap, di ba? Na hindi na sayang. Na dahil sa paghihintay at pananampalataya mo at pagtitiwala mo sa asawa mo, uuwi siya na buo kayo, ikakasal kayo kung mali yung relasyon nyo, na nagsama kayo na hindi tama, babalik siya na itatama nyo ang lahat. It's not too late. It's worthy na nag-wait ka. Amen? Kasi kaya mo nang i-provide ngayon yung kailangan mo na hindi mo kayang i-provide noon. Amen? Putting in works to be a friend. Na po, may ginagawa ka para maging mabuting kaibigan. May ginagawa ka rin para maging mabuting asawa. At may ginagawa ka rin para maging mabuting magulang. Hindi yun mawa-waste. Hindi yun masasayang. Amen? Kaya nga, what the ark, yung barko na yon, God is calling you to build. Tinatawag ka rin ng Lord na katulad ni Noah. Mag-build ka. Saan ang part mo na gustong i-build? Relasyon sa anak? Sa asawa? Sa kapatiran? Sa ibang tao? What are you actively preparing for? Ano yung pinaprepare mo ngayon, kapatid? Na kahit nape-pressure ka sa mundo, kahit nape-pressure ka sa sitwasyon at kalagayan ng season ng buhay mo, para saan ka nagpe-prepare? This might be a season of waiting sa'yo. Para mag-grow ka, para ma-develop tayo o ma-build tayo. Faithfulness is not about instant result. Hindi ito agad-agad nakukuha. Kapag nagpakasal ka, hindi ka agad mabuting asawa. Nadidevelop yun. Nung nagkaroon kayo ng anak, nung nag-build kayo ng pamilya. Diba? Kaya kayo magtatagal ng 50 years, 80 years, 35 years, 100 years. Amen? So, faithfulness is not instantly result. Kahit sa kaninong relasyon, nagbibuild kayo. Faithfulness is the process we prepare you for more. Ito yung unang point natin. Pine-prepare tayo, no? Sa proseso para sa mas higit pang hinanda ng Diyos sa atin. Pangalawa, trusting the process require faith and patience. Na po, iba ang nananampalataya at naghihintay ka. Amen? Na po, faith is naniniwala ka. Patient is nagpapatuloy ka kasi may faith ka. Pero iba yung patient kasi nananatili ka. Amen? Waiting, third point natin, the waiting is not wasted. Hindi masasayang ang paghihintay natin sa kahit anong pang hinahantay ninyo. Kung tinawag kayo ng Panginoon dyan, kung yan ang nakaprepare para sa'yo, God has a favor to you. I-empower ka niya at ipopromote ka niya.
Amen. Purihin po ang Panginoon. To God be the glory. I hope and I pray po na nagbibigay ito sa inyo ng inspirasyon, 'di ba? Na magpatuloy, 'di ba? Inspirasyon na maghintay, inspirasyon na maging faithful tayo habang naghihintay. Amen? Because God is faithful at tapat sa mga pangako niya. Purihin po ang Panginoon. Let's develop ourselves. Habang piniprepare tayo ng Panginoon, mag-grow po tayo. Amen? Kapit lang. Kasi kasama natin ang Diyos. He is our Emmanuel. Purihin ng Panginoon. Let's pray. Heavenly Father, we thank you sa mensaheng ito. Thank you sa faithfulness mo, sa mga prosesong ginagawa mo sa buhay namin dahil alam namin that you have more and better place para sa amin. Buhay para sa amin, bagay para sa amin. Lord, salamat sa pagtitiwala na nilalagay mo sa puso namin sa proseso na nire-require mo sa faith and patience, Panginoon, na binibuild mo sa aming mga buhay. Salamat sa paghihintay namin na hindi masasayang, Panginoon, dahil alam namin na kasama ka namin sa laban namin, O God. Katulad kung paano mo sinamahan si David, si Noah, si Joseph, Panginoon. Pinarepair mo siya para sa kaunlaran, para sa mag-yield sila sa inyo, para magtiwala sila sa inyo, Panginoon, at di nyo sila binigo. Salamat po, O Diyos, na ganun din yung gagawin mo sa amin dahil ikaw ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Purihin ka, Panginoon, sa pinakamataas na pagsamba, papurit pa sa salamat sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen and amen. Glory to God po and God bless po. Trusting the process. Amen. Amen. Praise God po sa buhay mo po, Sis Bev, sa napakagandang mensahe na ibinaba po ng